po sa Panginoon. Jesus with his disciples to the garden of Gethsemane. Said he then, "Sit ye yonder will I go to pray. Tarry here and watch with me one hour. Watch with me one hour. Watch with me one hour." Gethsemane, there prayed the Son of God, who said, "Thy will be done," and there receive a bitter gall, and he, the sinless one, suffered all for sinful man, and his grief and pain was for me in dark Gethsemane. Said he then, "The hour is come, he is near who betrayeth me into the sinner's hands. Taken mount, crowned with thorns, left alone and forsaken, left alone, the heavy cross he bore, the heavy cross he bore, the heavy cross he bore. Along the weary road, the way to Calvary, there walked the Lord of all, by death to heal the wounded heart and save the anguished soul, for the love of man.
God. Malungkot na awitin yan, brother. Related yun sa topic ko. Sa ating pag-aaral ay malapit na tayo matapos yung natin, Book of Matthew. Palapit na ng palapit sa paghirap ng Panginoon. Ang paghirap ng Panginoon, tandaan natin, ay salvation natin. The suffering of Jesus Christ is our salvation. Amen. Ganun yun. No. Kaya hindi basta-basta yung pinagdaanan ni Jesucristo, dapat maunawaan din ng bawat isa ng mga manampalataya na dapat yung ating kaligtasan ay hindi talaga natin baliwalain. Kasi may mga ibang mga manampalataya, they took their faith, their salvation for granted. No? Ganun ba? Ang gusto ng Diyos sa Book of Luke, sabi nga, if we are going to study about the talents, the parable of the talents, ang gusto ng Diyos ay when the Lord returns, He will find His servants doing. Ganun yan. Madadatnan tayo ba na naglilingkod sa Panginoon? Sadly, yung ibang mga mananampalataya ay nasa worldly. Nasa worldly. Ganun yun. Bakit kayo ganun, Brad? No? Marong mga mananampalataya ba na parang ang hirap nila i-discern what is godly and what is worldly. Dalawa lang naman yan. Dalawa lang yan eh. You will go godly, you will go worldly. Hindi nga pwedeng mamangka nga sa dalawang ilog, kapatid. You cannot serve at the same time both God and Mammon. You cannot serve. It's either you will love the other or you will hate the other. You will love the other, you will hate the other. Ganun lang yun. You cannot love two wives. Oh. Yung iba talagang maraming wives. Oh. Kasi daw si King Solomon, ganun daw. Hindi sinabihan siya ng nanay niya, for God hates many wives. Ayaw na ng gano'n. Oh. Ay, siyempre, si King Solomon, ayaw naman niya makinig. Doon nga sa Book of Kings, sabi doon, King Solomon, he did not follow God fully. Fully meaning, hindi talaga kung ito ang full, andito lang kalahati siya. O dito ba ang banda? Ganon. So, iba talaga pagka naglilingkod ka sa Panginoon, mga kapatid. Alright? Oh. Fully. Hindi kamsin, pilmiya. Oh. Diba? Mga kamsin, pilmiya, bro? Mga Egyptian pag nagsalita, kifhal. Oh, sabihin mo, nus-nus. Nus-nus daw eh. Sa Bisaya pa yung nus-nus, inus-nus mo yung mukha mo doon sa ano eh. Parang ganun ba? Okay? So, tayo iba mga kapatid. Today, let us stand and let us read the Word of God, mga kapatid. Open the book of Matthew, chapter 26, verse 57 until 68. Okay, ilang bersikulo to, tapos salita nating basahin, mga kapatid. Unahan ko sa 57, and then pagdating sa 68, sabay-sabay nating basahin. Amen ho ba? Nandun mo ba? Amen. Okay. Let's read in verse I'm going to read and then you follow in 58, 57. And they that had laid hold on Jesus lead him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were assembled. But Peter followed him afar off unto the high priest's house, and went in and sat with the servants to see the end. And verse 59, now the chief priests and elders and all the council sought false witness against Jesus to put him to death. But found none, yea, though many false witnesses came, yet found they none, as the last came 2 false witnesses. And said, this fellow said, I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. And the high priest arose and said unto him, answerest thou nothing? What is it which these witnesses against thee?
But Jesus held his peace, and the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. Jesus said unto him, Thou hast said, nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting at the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy. What further need have we of witnesses? Behold, now ye have heard his blasphemy. What then he did? They answered and said, He is guilty of death. In 67, then did they spit in his face, and buffeted him, and others smote him with the palms of their hands altogether, saying, Prophesy unto us, thou Christ, who is he that smote thee? Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon. We have this opportunity, O Lord, to serve thee today in spirit and in truth. We ask forgiveness and cleanse us, O Father, for all our sins, and to cleanse us, O Father, and sanctify us through thy words. We pray thee, O God, to guide us in understanding thy words through the Holy Spirit of promise that dwelleth in us. We thank you for other blessings. We thank you for the brethren who are here today. And we are thanking you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Umupo na po kayo, mga kapatid. Isa sa masaklap na sasabihin ng isang tao sa isang, halimbawa, sa kaibigan niya o sa kalaban niya, no? Nasabihin, mayroon akong napanood ng mga ano nila, may nakita ko mga articles, mga ganun. Oh, kasi sa mundong ibabaw, mayroong nagpapanggap na mga propeta. Pag propeta talaga, nanghuhula yan. Magaling manghula. So huwag ka nang lumayo, punta ka sa Quiapo. Marami dyan. Basa-basahin yung palad mo. Nahuhulaan kung anong mangyari. Kung sapakin mo siya, tapos tanungin mo, ano, nahulaan mo yung paparating ang kamao sa'yo. Parang ganun ba? Yung mga ganong mga lingwahe, mga kapatid, parang dito yata kinuha. Di ba? Meron sinabi dyan. Yes. Last verse. Sabi, Prophesy unto us, thou Christ, who is he that smote thee? Yung mga ano ba? Grabe, no? Sinabi na ni Jesus Christ yan before na talagang he will suffer in the hands of the Israelites. He will suffer. He will suffer persecution. Malapit na to eh. Pagkatapos niyang nanalangin siya doon sa yung tinatawag na the agony of Jesus Christ in Gethsemane. Gethsemane meaning from the Hebrew word God's man, meaning the olive oil. Because in the Garden of Gethsemane, it is at the foot, located at the foot of the olive, Mount of Olives. Okay? Doon yun makita sa paanan ng bundok ng Olibo. Okay? Ganon yun. Doon siya agonizing siya, mga kapatid, na doon sa Book of Luke, na pag nanalangin siya as if talagang ang pawis niya, kapatid, the drop of blood. Kasi pagka umiyak ka talaga habang nananalangin, abay, talagang luha pa. Alam mo na eh, kung kailan ka bitain. Di ba? Karga-karga niya sa kanyang balikat. It is already planned before the foundation of the world. Yes. Na gano'n ang mangyayari sa kanya, a perfect plan of salvation sa atin. Oh, gano'n. Kaya hindi madali yung pinagdaanan ni Jesucristo. Kaya pang may pinagdadaanan kayo, isipin niyo na lang na si Jesucristo may pinagdaanan din. Mas mahirap. Mas mahirap pa. Oh, di ba? Maganyan. Oh. So, today mga kapatid, isa sa yugto ni Jesucristo dito, nung arestuhin na siya. Nung arestuhin siya mga kapatid, sabi agad ni Judas Iscariot from the village of Kiriot
Kiryot meaning from the tribe na nagmula sa mga ano yan eh, ibang mga lahi ni, binanggit natin yan last year eh. Lahi ni Reuben ba yun? Mga Kiryat Jataim, parang ganun ba? Kung dito sa Arabia pa, Gorayat, parang ganun ba? Okay, taga doon kasi si Judas Iscariot. Okay, taga doon. From the village of Kiryot. Tatay niya si Simon. Ngayon, sabi agad niya, kung sino yung hahalikan ko, yun na yun. Talaga naman yung mga halik ni Judas talaga, mag-ingat kayo ha. Kasi si Judas pag humalik, Pastor, hinahalikan ako ng asawa ko eh. Ingat ako. Huwag mo yung sali ang asawa mo. Oo. Isasali mo pang asawa mo. Valentine's pa naman, Pastor. Talaga naman. Are you celebrating Valentine's Day? Talaga naman kayo ha. Huwag. Last week, yan ang topic natin. Kung may Saturnalia, may Lupercalia. Okay? Alright? Christians should understand that the Lupercalia or Valentine's Day from the name of Prebroata. Mag-ingat kayo at huwag nating i-celebrate yun. We can show our love to our wives, to our children every day. Read the book of Songs of Solomon. It is an illustration of how the Lord God or the Lord Jesus Christ loved His church. I am black! Sabi nga, di ba? I am black. Bakit ka nagmahal sa akin? Ha? Kaya naman eh. Ang church sometimes, we wear black. Minsan may nagsasabi ka na yung mga negro daw. Nung nakita daw niya yung kaibigan niya. Tapos, sabi daw ng kaibigan niya, discussion sila, sabi, we people are black, ganun. Parang nag-ano ba ng mga pinanggalingan nila ba? Sabi ng isang black, I am not black as you. You're black as under the under the yung black as dark, yung under sa kining kuan, under sa bed. Sobrang itim mo. Kaya meron naman talagang sobrang itim. But do not eat, if you to eat chocolate, lalo ka talagang iitim dyan. Sabi ko, grabe naman panglalait sa kapwa ng black. Oo, ganun ba? So, mga kapatid, it pictures the love of the Lord Jesus Christ unto His church. Okay? Ganun yun. You cannot find the word God and the word Lord in the book of Songs of Solomon. The same as the book of Esther. But why in the canonization, it's included, no? Because it pictures the love of God unto His church. Alright? Ganun. Now, so, mga kapatid, sabi nga ni Netanyahu, the Bible is the greatest Odyssey of Israelites. Odyssey meaning the greatest journey. Nandyan nakalagay. Kung journey ng pag-usapan ng mga Israelita, read the Bible. Dahil ang Biblia ang magpapatunay na totoo ang Diyos. Amen. Dahil sa mga Hudyong yan. Yan. Ganun yan. Mga kapatid, dito si Jesus Christ, sadly, when He was arrested, dinala mo na siya doon sa book of Luke, dinala mo na siya doon kay Anas. Dito sa panulat ni Matthew, dinala siya ni Cleopas. Pero doon sa book of Luke, ang panulat doon, doon sa book of John, dinala mo na siya doon kay Anas. Si Anas, mga kapatid, ay father-in-law ni Cleopas. Alright? Father-in-law siya ni Cleopas. So, sa atin, parang manugang ba yun? Biyanang lalaki. Biyanang lalaki. Ganon. Dinala mo na siya doon kay Anas. Doon sa bahay ni Cleopas, mga kapatid, ay doon nag-assemble yung mga council of elders. Ang pinakasikat sa panahon yan, mga kapatid, yung Sanhedrin. Sanhedrin is composed of a religious, political Israelites. Okay? Yan ang pinaka-powerful na grupo sa panahon yan. Kung saan, membro din si Apostle Paul, later on, naging Apostle Paul, Saul siya noong unang panahon. Amen, mga kapatid? Alright? Ganun siya. These people assembled in there nung na hinuli na si Jesus Christ ng Roman soldier sa pagkanulo ni Judas ay talagang ang
Nung dinala na siya doon kay Cleopas, at tinanong siya. At ang tanong agad ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? Dahil pag sinabi mo anak ka ng Diyos, ay isa po yung blasphemous words na kung saan talagang inaamin mo na ikaw ay Diyos. You make yourself equal with God. Parang ganun ba? No? The title of our message today, before I will move forward, is Jesus Christ as the Son of Man. If we are going to study Christology, Son of Man is a title given to Jesus Christ as God. Okay? Yan ang paliwanag ito. Parang partly Christology tayo ba? Kasi sabi ng ibang grupo dyan, dalang yung ibang grupo, no? Sabi ng ibang grupo, kung makita ko sa Biblia na si Jesus ay anak ng Diyos, anak ng tao, papayag ka ba na siya ay tao lamang? Alam mo, talaga yung, alam ko yung binabanggit mo, alam ko yung bersikulo kung saan ka patungo eh. Alam yung mga ibang mga grupo dyan? Oh. Kasi binanggit din Son of Man, si Hesus Kristo. O sabi, portao siya. Paano mo sabi na anak na siya ng Diyos eh? Di ba? Ganun-ganun ba mga debate ba? Ay, alamin mo ng Biblia, Brad. Okay? Kasi mahirap magdipinsa ng isang bersikulo pag hindi natin alam ang Biblia. May nagsabi sa akin, Brad, nandoon na sa Canada. Mabait na kapatiran. Bible school siya, grabe ng Bible school. Sabi niya sa akin, nung inano na ako yung hindi pa naman ako in-ordain noon. Talagang inano talaga ba? Sabi nga niya, Brad, kasi panay ano ka panay hindi ba? Ayaw ko. Bigay sa iba yan. Bigay sa iba. Oh. Pero may nagsabi sa akin, mga nauunang mga kapanahonan namin ni Brother Nilo. Oh. May naunang mga kasabayan namin ba? Bata pa ako, sila mga elder na. Ito si Ares, huwag niyong kalimutan yan ha. Alagaan niyo yung batang yan kay may potential yan. Yun ang sinabi, Brad. Oh, pero wala na siya ngayon. Andito siguro pero may ginagawang. Anyway, sabi niya sa akin yung isang kapatiran, nasa Canada na ngayon. Alam mo kasi sabi ko, Brad, ayaw kong tanggapin yan. Pastor, ayaw kong tanggapin yan kasi alam niyo kung bakit marumi, hindi parang I'm not worthy, parang layo ko ganito ganyan. Hindi, Brad, gusto mong maayos ang problema mo. Tanggapin mo yan. Ang Diyos ang mag-ayos niyan. Sinunod ko yung ano niya, yung suggestion. Oh, nagtuloy-tuloy. Ganon siya. Wala namang perfect, Brad, talaga. Pero you cannot use it as a defense. Nasabihin mo, defense mechanism mo ba? Oh, wala namang perfecto Walang perfecto dito sa mundo. Ganon. Oh, wala namang ganun Patuloy lang sa paglingkod sa Panginoon. Oh, ganon. Now, dito nga mga kapatid, pag sinabi mong Son of Man, mayroong magdebate sa inyo, ang Son of Man, binanggit yan in the Old Testament. Okay? Because Son of Man is given as a title to Jesus Christ as God. Pag deity, ang pag-usapan natin kay Hesus Kristo, Son of Man is also a title given to Jesus Christ as humanity. We are talking His humanity and also His deity. Bakit? Saan mababasa, Pastor? Open your Bible in the book of Daniel, chapter 7, verse 13. Daniel, chapter 7, verse 13. I saw in the night, sabi ni Daniel, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days. Ang Ancient of Days, it talks about Jesus Christ. Yes. And they brought Him near before Him. Son of Man.
Ang Son of Man itself is used in the entire Bible 80 times. And Jesus Christ mentioned it, used that word, Son of Man, 40 times. Oh, 40 times. And in the book of Matthew chapter 24, verse 30, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Si Jesus Christ ang nagbanggit niyan. Pagbalik niya, kasama tayo. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man. Dalawang beses na binanggit dyan. Siya sabi dyan eh. Coming in the cloud of heaven with power and great glory. Son of Man. Diyos lang ang makagagawa niyan. When He will say that when He cometh back with great power and glory. So do not tell me that Son of Man is just talking only that Jesus Christ given with that title, Son of Man, man lamang, humanity. But it is used also a title given to Jesus Christ in His deity. Bakit? Alam niyo, pagdating sa Revelation, in the book of Revelation, chapter 1, verse 7, behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him, and they also which pierce Him, and all kindreds of the earth shall wail because of Him. Even so, amen. Sino yung darating dyan? He is that Son of Man mentioned in the book of Daniel and in the book of Zechariah, chapter 12, verse 10. Tingnan ninyo. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication, and they shall look upon me, whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be bitterness for him as one that is in bitterness of his firstborn. Sino yung tinusok ni nung doon sa krus? Si Jesus Christ, tama? Oh. Yan. Yan ang tinutukoy doon sa book of Daniel, a Son of Man cometh. At doon sa book of Revelation, a Son of Man cometh. Kaya binanggit niya dyan, sabi dyan sa Matthew chapter 26 verse 57. Dito pala sa verse 64. Kasi tinanong siya eh. Alam niyo, doon sa Old Testament, pag mayroon kang, doon sa Old Testament pag mayroon kang isuplong or idemanda, kailangan mong witness. Tama. Yan. Kailangan mong witness. Dalawa. So, ang isa, siya ang magbigay ng witness na itong tao to may ginagawa ganito. Ang pangalawa, mag-corroborate. Okay. Ganun man sa batas. Tama, Brad? Yung isa, magsabi na, ito may ginawa. Ang isa naman, mag-corroborate. Totoo yun sinabi niya. Para bang, ako ba, pupunta ako na nga, dalawa ko minihante. Para totoo yung sinasabi ko, pumunta kami ng bata. Ako muna, pumunta ng bata. Pumunta. Uy, may sale! Tag 5 reals lang, ang sapatos, Brad. Sabihin naman isa, Pastor Roman, hindi totoo, kung yung sinabi mo, pumunta nga naman itong isa. Oo. Uy, totoo yung sinabi ni Pastor. Di ba, kina-corroborate niya yung sinabi ko. Totoo. Bakit? Na-witness eh. Na-witness eh. Di ba? Ganun siya. Kaya nga sabi niya, sabi ni Kiapas, anak ka ba ng Diyos? Kasi pag sinabi mo, anak ka ba ng Son of Man ka ba? Siyempre, alam din nila ang Old Testament eh. Lalo mga Parisiyo, alam nila yan. Oo, alam nila yan.
Ayaw na lang tanggapin. Na si Jesucristo, ito na yon, ang Misaya. Kaya hindi nila matanggap yan eh. Klarong-klaro naman na marami siyang ginawang mga kapangyarihan dyan, mga miracles kung tawagin ba. Pero bakit nila matanggap? Bakit? Ay, sinabi na rin naman sa Old Testament eh, na matigas naman ang puso nila eh. Ganun naman eh, buko pa Isaiah. Kaya sabi na ikaw talaga, sino ba? Okay, Jesus Christ naman, siyempre, you cannot outdone God. You cannot outsmart God. Sabi niya, Jesus said unto him, Thou hast said. Sinabi mo. Para bang kulang lang sabihin ba? Kung may sinabi ka sa akin na tanong ganyan, i-research mo kasi. Mag-research ka! Para hindi fake news. Parang ganun ba? Thou hast said. Oh, bakit mo binalik sa akin? Parang ganun ba? Bakit mo ibalik sa akin ang tanong? Tinanong kita na ikaw ba anak ng Diyos, tapos sabihin mo lang, sinabi mo. Parang bang mababastusan ka talaga niyan ba? Ang ibig kasi sabihin yan, i-research mo. Research mo. Research ka. Magtanong-tanong ka. Para maunawaan mo na ako nga yan. Tama. Ngayon, sabi niya, Thou hast said, Nevertheless, I say unto you, hereafter, pagkatapos nito, pagdadaanan ko, pagkatapos nito bang aabutin ko mula sa inyo? Parang ganun ang ibig sabihin niya. Okay? Hereafter, shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Naunawaan nila ngayon. Ganon ha? Inaangkin mo talagang you are equal with God ha? Oh. Kaya anong sabi ng mga anong ginawa ng ano dyan, pare dyan? Abay, pinunit yung damit. Pag pinunit ang damit, Brad, parang si hukhugan ba? Yan ang tunay na labanan. Oh. Pag pinunit yung damit, abay, seryoso yan. Kulang na lang, kukuha ng bato yan. Ganun, Brad, pag nag-rent ng clothes. Di ba sa galit mo, matibay yung damit mo, pero dahil sa galit mo talaga, parang nagganon mo, talaga naman. Parang, pag ginanon ko, uy, basta. Skandal ka dyan. Okay, basta. Baka ma-filmar tayo at kaandi niya. Ay, di man. May bago ngayon. Umiyak siya. Si Moira pa naman ang pinagpalit. Grabe. Research niyo. Hindi naman kayo nag-research eh. Para parisiyo lang yan. Iyak, Brad. Iyak si Catriona Gray. Ang ganda-gandang babae, beauty queen pa. Tapos pinagpalit lang ni Sam Melby kay Moira. Moira ba yung kumanta na walang kalutay-latoy ba po kumanta? Oo. Iyak ko eh. Grabe ba? Walang satisfaction sa pagmamahal. Siguro, hindi alam Valentine siguro. Parang ganun ba, no? Kaya, wag niyong, pagdating sa pagmamahal, wag niyong, alam niyo, yung mga asawa natin, kahit medyo nag-iba ng katawan, ganito, ganyan, yun ang katotohanan. Mahalin pa rin natin. Ang teknik dyan, pag mahal niyo ang Diyos, mahal mo rin siya. Sigurado. Oh. Pag mahal mo ang Diyos, madali magmahal sa hindi kaibig-ibig. Kasi master, bigay na yari na naman kasawa nito. Napanggit ka na naman! Ganon. Sabi ko. Hindi magpigilan ng bibig. Bihira. Alam niyo mga kapatid? Sabi ni Jesus Christ, the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Pagkatapos kasi ng resurrection, He is sitting in the right hand of the throne of God. Tama? Time comes, pagbalik, He will be coming back with great power, with great glory and power. Bakit?
Alam niyo sa panahon yan, baka nagkamali tayo ha. Ang pagbalik ni Jesucristo, ang pagdating ni Jesucristo dito, unang beses, as a redeemer, Tama. as a Amen. Savior. Amen. Kaya nakikita mo sinakyan niya Mm. as new. Yeah. Ang akala ng mga Hudyo, yung mga Israelites, ito na! Ito na ba ang natin? Husana in the highest pa! Ganun ba? Kasi talaga naman, baka ito na yung natin, magligtas sa atin from the oppression of the Roman Empire. Parang ganun ba? Ay, pagdating si Jesus Cristo, sinakyan donkey. What? Ano yan? Hari ba talaga yan o ano? Bakit donkey sinakyan? Humar pa ang sinakyan niya. Kung sa Saudi pa, ganito, ganyan. Oh, di ba? Pambihira. It is a sign. Because that illustration alone, when he sat on full of an ass, dalawa ngayon eh. Ang isa sumakay siya, tapos yung isa nakahawak siya doon. Okay? It symbolizes that nung makita siya ng mga tao, kung talaga bang hari yan, ang illustration doon, ang gusto kasi ng Diyos, kahit ang tingin ninyo ay napakababa niya, dapat may pananampalataya ka. Kahit sumakay ng full of an ass yun, dahil yun ang binanggit doon sa Old Testament prophecy, na ganyan ang sasakyan ng Redeemer ninyo, ng Savior ninyo. Maniwala kayo, nampalataya kayo. And look what happened. Ang ginawa ng mga Hudyo, abay, hindi nampalataya. Dapat ang king of the Jews, dapat ang sakyan, kabadyo daw, brad, sa buhol yun. Kabadyo na putig tiyan. Puti ba ang tiyan? Kapaligan. Ganun daw ang hari. Tapos donkey yung sinakyan. Walang pananampalataya ngayon. Pero ang iba, may pananampalataya. Bakit? Lowly nga eh. Lowly ang Misaya. Lowly. Kaya yun sinakyan niya. Hayaan niyo. Wait. Gusto ninyong kabadyo ang sasakyan ng Diyos ha? Pagbalik ha? Ang unang pagdating niya, donkey. Pangalawing pagbalik niya, second coming ba? Kabayo na. Read the book of Revelation. Yes. Kabayo na ang sakyanan. Bakit? Hindi na siya Redeemer at that time. What? He will bring the revenge. Judgment yan. Revenge. To those who doesn't believe Him. Alright? Kaya nga sabi, pagdating niya with great power and glory. In the book of Ezekiel, ang sabi doon, that they may know that I am the Lord, the God of Israel, that they will magnify my name in the midst of the heathens. Kita mo yan? Una, Redeemer, walang nanampalataya. Pangalawa, doon na sila masasaktan. You will see the Son of Man sitting on the right hand of God. Doon sa book of Hebrews, on the right hand of the throne of God. The throne of God is a throne of David. Naalala ninyo? Yeah. Kaya lang yan. Forever. Ganon mga kapatid. Sila si Kiapas, sige lang. Okay. Ang inabot ni Jesucristo, anong inabot ni Jesucristo sa mga kamay ng mga yun? Abay, dinuraan pa. Sinampal pa. Saan ka makikita ng Diyos na sinampal? Sa tingin niyo papayag ang Diyos, sampalin mo yan? Hindi, dapat, di ba? Pero hindi. Jesus Christ is obedient Amen. to the will of the Father. Amen. Para lang maligtas ka! Amen. Para lang maligtas yan. Si Brother Jen, Brad, nakailang simba ka na. Brad, mag-usap tayo mamaya, huwag kang umuwi na hindi ka mapaligo. Witness ang maligtasan. Amen.
Ako na mismo ang magsasabi. Kukornerin kita mamaya. Maggalit ka man, Brad. Talaga, Brad, salamat sa inyo, ha? Alam niyo, si Brother, kita niyo, si Brother Jen, siya ko na ikaw, formal, di ba, Brad? Itong platform. Siya, Brad. Naglagari. Yung lagari pa naman, Brad. Habol. Yung ano ba? Anong tawag nito? Yung ano ba? Purul. Si Brother Andes. Ano yung sugat mo, Brad? Sugatan si Brother Andes dito. Lagyan pa natin ng ano, Brad. Talaga naman. If you don't have the love of God, iwan ko lang kung magawa nito. Yes. If you don't have the love of God, iwan ko lang kung magawa nito. Tama po yan. Wala. All of this are our collective efforts because of our love unto God. Tayo na lang dito, magtutulong-tulungan tayo. Oo. Kung may pagkukulang ang pastor niyo, bihira, tulungan niyo na lang. Hindi makayanan ng mag-isa. Brad. Oh, mamamatay ako ng maaga. Okay lang mo sa akin, bro. Oh. In the hand of God. Ewan ko lang, papayag siya. Ganun lang naman yun eh. Oh, bakit sila ang magdesisyon para sa'yo? Ako, ang Diyos ang magdesisyon para sa'yo. Parang ganun lang eh. Ganun man yan. Each of us has an appointed time. Siguruhin mo lang ang appointed time mo, huwag doon sa sabungan o sa diskohan o sa beer house. Siguraduhin nyo lang. Dapat madatnan ka naglilingkod sa Diyos. Amen. Yon ang mananampalataya. Yon ang believer. Amen mo kapatid? Amen. Oh. Sabi ni Jesus Christ, thou hast said. Sinabi mo yan. Oh. Ang inabot niya, prophecy unto us, thou Christ, who is He that smote thee? Oh, grabe. Dinuraan na, sinampal pa, para bang sampal grabe. Di mo alam, si Kiapas at saka si Anas at saka yung mga Hudyong kaharap ni Hesus Kristo nandoon sa impyerno. Ang ganun lang. Oh. Alam niyo bang impyerno? Sinadyang gawin ni Jesus Christ yan, sinadyang gawin ng Diyos yan para kay Satan, for the devil and his angels. Kasama na rin ang hindi manampalataya dyan. Ginawa niya yan. For what? Ayaw ni manampalataya eh. Warning kaya yan. Warning. Ang Biblia, sabi nga nila, 70% daw. Tinuturo dito, hell. Bakit? Gusto ng Diyos eh. Warningan tayo eh. Warning. Oh. May nakalagay dyan. Do not enter. Oh. Do not enter. Dahil pag mag-enter ka na dyan, you will die. You will be shoot. Siguro may ari dyan, may baril. Itong Bisaya, pumunta. Pumasok. Bakit ka pumasok? Binaril. Buti, hindi namatay. Tinanong, bakit ka pasok? Sabi kasi niya, do not enter. Ang Bisaya ba magsalita? Do not enter. Ang do not, Brad, sa Tagalog, bulok yan. Oh. Yung do not ba sa Bisaya, pag sa Tagalog yan, bulok. Mga bulok na ba? Sira na ba? Oh. Ignorance. Sabi, ignorante ka pala eh. Ignorance excuses no one. Oh. Ignorance in the law nga eh. Excuses no one. Ay wala, pahamak ka talaga eh. Warningan ka na ng Diyos na mapahamak ka talaga pag wala kang pananampalataya kay Hesus Kristo. Ano sabi doon sa John chapter 3 verse 18? He that believeth on Him is not condemned. But he that believeth not, buhay pa lang, is condemned already. Yan ang ibig sabihin yan. He that believeth on Him, kahit buhay pa lang siya, is not condemned. Hindi hinuhusgahan.
Nakakita mo kayo ng tao na hinusgahan agad. Di ba nagagalit ng mga tao? Grabe ka naman, judgmental ka. Hinusgahan mo na ako, grabe. Nagnakaw ako ng milyon-milyon sa tupad, AX, at saka ganito, ganyan. Sabi normal, pambihira kayo. Pag makadrawing kayo ng mukha ko, grabe, parang ganun ba? Inano daw siya, inaakusahan daw siya ng ganun. O, hinuhusgahan na ng mga tao. Brad, ang paghuhusga ng Diyos, pag wala kang panampalataya kay Jesucristo, buhay ka pa na naglalakad ka dyan, impyerno ka patungo. Pero kung nanampalataya ka kay Jesucristo, Brad, buhay ka pa lang, alam mo ng patunguhan mo. Amen. Hindi sa impyerno, ba't sa langit? Amen. May crown pa. Brad, tama, Brad? 5? Ganon yan. Payak. Sabi nga plain and simple plan of salvation. Payak ba? Napakasimple. Hindi pwedeng, hindi, parang, ang dali lang naman ang kaligtasan na pala natin. Ano? Oo, madali talaga. Basta nasa puso. Kasi pag wala naman sa puso yan, at talagang hindi mo maintindihan yan, ganun. Amen, mga kapatid? Amen. The Son of Man sitting on the right hand of the throne of God. And sabi nga, coming in the clouds of heaven. Coming in the clouds of heaven. That is who? Jesus Christ. Amen, mga kapatid? I hope you understand something today. Amen. About the Lord Jesus Christ. Son of Man is a title given to Jesus Christ in His deity. Son of Man is a title given to Jesus Christ in His humanity. Ganon. Because we know that Jesus Christ is 100% God and 100% man. God, nagkatawang tao. Amen. God manifested in the flesh. Yes. Yon ang mga terminology na ginagamit sa Biblia, mga kapatid. Yes. He was embodied with the flesh. He is incarnate as Jesus Christ. Ganon yan. Para pwede na siyang sugatan, mga kapatid. Mamatay sa cross para sa ating kaligtasan. Amen? Amen. Let us stand, let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. We thank you, O Father, we understand today. Son of Man is a title given to the Lord Jesus Christ in His deity. And the Son of Man is a title given to Jesus Christ in His humanity. We understand, O Lord, that Jesus Christ is 100% God and also 100% man. Two things when we are going to study about Jesus Christ: His personality and His humanity. Panginoon, and His deity. His humanity and His deity. Panginoon, maraming salamat, O Lord. Through the Holy Spirit, we understand thy words. Salamat sa iyong paggabay, salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Patuloy mong gabayan ang bawat isa. Patuloy mong gamitin ang bawat isa for thy glory. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa mamaya, sa temporal paghiwa-hiwalay, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po, Panginoon. For the coming week, protect us. Deliver us from all evils, from all sins. And gather us together again on Friday. Makasama din namin ibang mga kapatiran. Pagpalain niyo po kami and our families. In all these things, we thank you. I will praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh, yeah, His life as atonement for sin, and open the light gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice.
people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Bago mo na, Brad? Tayo kumunigtan, Brad? Ay ka? Next week ikaw mag-preach sa main service, ha? Okay. Let's pray. Let's pray po. Aming Ama, aming Diyos na sa langit, maraming po salamat, Lord, sa buong serbisyong ito, Lord God. Dalayan po namin na kayo po magpala, magselo sa lahat ng aming mga ginawa sa araw na ito, Lord God. Maraming po salamat dahil sa inyong anak na si Jesucristo, Lord God, who've become our atonement for our sins, Lord God. Maraming salamat, Lord, dahil pinili mo mas maging mababa pa sa mga anghel, Lord God. Pinili mo maging hindi mas mataas sa mga hari, kundi mas mababa pa sa mga lingkod. Ikaw ang Diyos namin na aming sinasamba, aming dinadakila, ikaw ang aming pinaglilingkuran. Dalayan po namin, Lord, na sa lahat ng iyong mga pagpapagal, sakripisyo at mga halimbawa sa Biblia, Lord God, dalayan po namin na kami po ay sumunod at patuloy na maging submissive sa iyong mga ipapagawa sa amin, Lord God. Dalayan po namin, Lord, na as we continue to follow you, Lord, we pray for our faith in you, Lord, na patuloy magningas, patuloy na lumago, at mga bagay na mga gusto mong ayusin sa amin, Lord. Patuloy mo pa rin ayusin, Lord God. Dalayan po namin sa oras sa ito, Lord, na ikaw po ay aming itinataas, katulad po sa aming mga nababasa, Lord God. Darating po ang araw na ikaw ay magiging isang hukom. Ikaw ang Diyos na aming dadakilan at itataas, Lord God. We glorify you as of the moment, Lord God. Dalayan po namin at nagpapasabit kami ang aming pananampalataya sa inyo, Lord God, dahil sa inyong mga pagpapagal, Lord God. Dalayan po namin sa oras na ito na kayo po ang patuloy sa aming pagsama sa aming pagkain, sa aming pagsalo-salo. Dalayan po namin na kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa mga taong mga naganda nito, Lord God. At kami din po nagpapasalamat sa oras na ito dahil sa mga taong mga naglilingkod dito sa inyong simbahan, Lord God, sa mga gumawa po ng aming pulpit ngayon, Lord God. Dalayan po namin na kayo po ang magpala sa kanilang pagpapagal. Kayo po patuloy na maging kalakasan nila. Kayo po mag-bless din sa kanila even financially, Lord. And I pray that pusugin niyo po ang kanilang mga puso whenever they are continually serving you. And dalayan po namin, Lord, na lahat po kami dito ay magkaroon po ng parte sa paglilingkod sa inyo, Lord God. Dalayan din po namin sa mga taong mga sakit sa oras na ito. Dalayan po namin na kayo po patuloy na magpagaling sa kanila, Lord God. And dalayan po namin kung kakayanin po ay iwasan ng mga masasamang pagkain, Lord, at dalayan po namin na maging kalusugan po ang aming kakainin mamaya, Lord. Dalayan din namin ang aming mga pamilya sa Pilipinas. Kayo po patuloy na mag-protect sa kanila mga bagay na gagawin po ng kaaway, Lord. We plead your blood, Lord, upon their lives, Lord, sa oras na ito, Lord. Kung may mga balak ang aming kaaway, Lord God, sa kanila, Lord. And dalayan din po namin, Lord, na patuloy pong maglingkod ng bawat isa dito, Lord God. Ito po ang aming dalangin, pinapaselyo po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tawa siya, Brad, kaya kumain daw, iwas mga pagkain. Pray ko na